magtanggal ng stress ang financial advisor na si Ella. Nito lang May 7, nagbakasyon siya sa Cebu para mag-unwind o mag-relax. Ang isa sa kanyang binisita, ang Kawasan Falls sa bayan ng Badjan. Ako kasi yung tao, mahilig sa adventure. Minsan ka lang mabubuhay sa mundo, so try mo na yung mga ganyan. First time ko ma-experience yung ganong malamig na tubig. Sa sobrang lamig, kikilabutan ka. Pero hindi raw inasahan ni Ella na may isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Binidyo ko lang yung sarili ko sa ilalim. Sinulit ko yung pagkakataon kasi hilig lang talaga akong yung sa ilalim ng tubig and curious ako kung ano yung nasa paligid. Kinabukasan, nireview na nung kasama ko. Ano to? Sabi niya ganyan. Nanlaki yung mata ko eh. Pinipilit ko na, hindi, tao to. Nung lumubog kasi siya sa talon, meron siyang na-videohan. Nung tinignan ko ganyan, kinilabutan ako. Parang anino ng dalawang paa na nakatayo sa kanyang likuran. Gayong pag-ahon niya, wala naman siyang kasama. Upload ko nga sa TikTok to kasi gusto kong hingin yung opinion ng mga viewers doon. Dami rin nga nagko-comment, mga Slenderman. Meron akong isang nagpa-caught ng attention ko doon. Sabi niya, ako malapit ako sa Kawasan. Meron talaga dyan. Ano kaya ang misteryo ng underwater anino? Ayon kay Raymond na nakatira malapit dito, noon pa man daw, meron na ditong nagpaparamdam. Parang may umaalagid sa amin. Kasi one time nung hinatid namin yung pinsan namin doon sa Kawasan, may sumisit-sit sa amin. Kung gumalaw, parang lalaki. Mata lang yung nakita ng kapatid ko eh. Si Mahar naman, nung minsan daw nag-overnight sa isa sa mga cottage sa ikalawang talon ng Kawasan, may parang kamay naman daw na litratuhan. Maitim siya yung kamay, tapos iba yung itsura ng kamay, hindi katulad sa atin na tao. Tumaas din yung balahibo ko, natakot din bigla. Bago pa man nagpatupad ng mahigpit na protocol sa mga turista, ang local government unit dito, meron na raw noong mga nadisgrasya sa talon. Nung wala pang pandemic, marami talagang tao doon. Tsaka wala yung mga gear. Dalawa atang lalaki namatay dyan. Yung lalaki kasi nakadapa sa bamboo rafting, tapos yung isang lalaking tumalon. Namatay yung natamaan. Pagtingin ko sa video, naisip ko na baka yun yung lalaking namatay dati. Natakot din na nagpakita na naman sila. Ako, di ko mutuan to. Imposible sa gaywa siya kauban na nagdapita nga. Kahit gusto kong masagot man yan or kung pwedeng patulong, no? Wala, di ko talaga alam kung ano yung nandun sa video na yun. May bagong misyon ang paranormal researcher na si Ed Calwag. Hanggang ngayon, meron pa rin akong nararamdaman na yung kanina pa rin na sumusunod. Nag-dive siya sa eksaktong lugar kung saan lumubog si Ella at kung saan niya nakuhanan ang misteryosong anino. Ano kaya ang kanyang matutuklasan? Susunod, parang anino sa ilalim ng talon, nakuhanan ng bakasyonistang si Ella sa Kawasan Falls sa bayan ng Badjan sa Cebu. Pero nung siya'y umahon, wala naman siyang kasama. Dami rin nga nagko-comment, mga Slenderman. Alam, medyo hawig nga. Yung mahabang legs, kinilabutan ako. Iimbestigahan ito ng paranormal investigator na si Ed Calwag. 28% maraming elemental sa paligid. Duda naman ako na na-edit siya. Alam ko sa sarili ko, di naman edited yun. Sabay-sabay nating sisirin ang kasagutan. Parang may kilabot. Susunod na! Pag-dive ni Ella sa Kawasan Falls sa Badjan sa Cebu, meron
meron siyang na-videohan. Parang anino ng tao kahit wala naman siyang kasama noon. Dami rin nga nagko-comment, mga Slenderman. Alam, medyo hawig nga. Yung mahabang legs, kinilabutan ako. Inimbestigahan ito ni Ed Calwag. Pinakiramdaman ang paligid ng talon. 98% maraming elementals dito sa paligid. Hanggang ngayon meron pa rin akong nararamdaman na yung kanina pa rin na sumusunod. Nag-dive din siya sa eksaktong lugar kung saan nakuhanan ni Ella ang di umano'y underwater anino. Parang may kilabot dahil malamig yung tubig. Liwanag para sa akin na hindi siya paranormal. Kasi tao lang yung nakita ko doon sa video. Based din doon sa video, nagpalit siya ng angle ng paglubog niya. Nagbago ang angulo niya kasi nung ako mismo ang lumubog, tatangayin ka talaga ng agos. Walang elemento na gano'n ang galaw sa tubig. Hinayaan ko munang mawalan ng tao, nasa lupa sila lahat. Di ba, paano nagkaroon ng tao dun? Duda naman ako na na-edit siya. Feeling ko may bato lang yon or kung anong nag-reflect dun sa lugar eh. Nag-close siya po dahil sa bagyo na Odette po. Kung gusto nilang mag-canyoneering po, is dadaan muna sila sa mga accredited na operators. Wala naman po dapat katakutan at saka welcome naman lahat kung sinong gustong pumunta. Nangingibabaw pa rin talaga yung kagandahan ng Kawasan Falls. And babalik pa rin ako dito kahit ganun yung nangyari. Kung ano man meron doon, ayoko na silang gabalain. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.